Ang hindi matatawarang kagandahan ng Pilipinas. Kuwento una. Ang global producer ng CNN at ang puso ng arkipelago. May isang global producer ng CNN, si Jennifer Smith, na nakarating sa Pilipinas. Ang interes sa bansa na sumisiklab sa Estados Unidos ay nag-udyok sa kanya upang personal na maranasan ang kagandahan ng Pilipinas at makalikha ng isang programa batay sa karanasang iyon. Matapos maranasan ang iba't ibang bagay sa Pilipinas, sinabi ng ginang na patuloy na maaakit ng Pilipinas ang puso ng mga tao sa buong mundo sa hinaharap. Ano nga ba ang mga naranasan ng ginang na ito sa Pilipinas? Kumusta? Ako si Jennifer Smith, isang global producer sa CNN. Kamakailan, nasaksihan ko ang isang napaka-interesanting phenomenon, ang pagsabog ng interes sa Pilipinas sa Estados Unidos. Sa simula, inakala ko na ito ay isang panandaliang trend lamang, ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na hindi lang ito simpleng uso. Ang mga teleserye ng Pilipinas, ang OPM, Original Filipino Music, ang Lutuing Pilipino, at iba pa ay likas na nakapasok sa aming pang-araw-araw na buhay. Habang naglalakad sa kalsada, maririnig mo ang mga kanta sa Tagalog at ang aking mga kaibigan ay masigasig na nag-uusap tungkol sa mga teleserye ng Pilipinas. Dumarami rin ang mga restaurant na nagbebenta ng adobo at sinigang. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging laganap ng kulturang Pilipino sa aming paligid, halos wala akong alam tungkol sa aktwal na Pilipinas. Anong uri nga ba ng lugar ang Pilipinas na nagpapabighani sa maraming tao? Ang tanong na ito ay patuloy na umiikot sa aking isip. Nagsimula ito sa simpleng kuryosidad, ngunit unti-unti akong nagnais na malaman pa. Ayokong manatili lang sa ibabaw ng kasikatan. Gusto kong personal na maranasan ang nakatagong kagandahan nito. Kaya nagdesisyon ako. Maglalakbay ako sa Pilipinas. Siyempre, may personal na kuryosidad, ngunit mayroon ding intuition bilang isang producer. Naisip ko na kung gagawin itong isang programa sa TV, tiyak na magiging napaka-interesante. Isang programa na magbubunyag ng sikreto ng kasikatan ng Pilipinas. Sa simpleng pag-iisip pa lang nito, ako ay nasasabik na. Kaya nag-propose ako sa aking boss. Gusto kong personal na maranasan ang kagandahan ng Pilipinas at gumawa ng programa batay sa karanasang ito. Sa kabutihang palad, interesado rin ang aking boss sa ideya at mabilis na naaprubahan ang proyekto. Habang nagbubuk ng flight papuntang Pilipinas, punong-puno ng excitement at kaba ang aking puso. Sa isang banda, nag-aalala rin ako kung makukuha ko ba talaga ang esensya ng kagandahan ng Pilipinas. Kaya bago umalis, nagsikap akong matuto pa tungkol sa Pilipinas. Nag-search ako sa internet, nagbasa ng mga libro, at natuklasan ko na ang Pilipinas ay talagang isang makulay na arkipelago, isang lugar na may malalim na kasaysayan, na nakayanan ang matitinding hamon at naging isang demokratikong tahanan at isang teknolohiyang hub sa Asya sa loob lamang ng ilang dekada. Talagang naging interesado ako kung paano naging posible ang ganoong matinding pagbabago. Habang nakasakay sa eroplano, maraming tanong ang bumabagabag sa aking isip. Anong mga aspeto ng Pilipinas ang labis na nakakaakit sa lahat? Ano ang kakaiba sa kanilang kultura? At anong uri ng espiritu ang taglay ng mga Pilipino? Nasasabik akong hanapin ang mga sagot sa mga tanong na ito. Matapos ang 15 oras na flight, sa wakas, ay dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Sa sandaling bumaba ako ng eroplano, may kakaiba akong naramdaman. Ang airport ay napakalinis at moderno. Wow! Ito ba ang unang impresyon ng Pilipinas? Naisip ko. Ngunit sa parehong oras, naramdaman ko na hindi ito ang kabuuan. Ang totoong mukha ng Pilipinas, ang kanilang kultura at espiritu. At ang kung ano na nagpapakita ng kanilang kaibahan iyon, ang nais kong tuklasin. Nagpasya akong maranasan ang lugar na ito nang walang anumang paunang palagay, tanging isang bukas na isip lamang. Ngayon,
Sa pagbabalik-tanaw, marahil ang aking kamangmangan noon ay isang pagpapala dahil nagbigay ito sa akin ng pagkakataon na tingnan ang Pilipinas ng walang anumang bias. Habang papunta sa Maynila mula sa NAIA, hindi ko maalis ang tingin ko sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga matataas na gusali ay tila tumutusok sa kalangitan, ngunit sa pagitan ng mga ito, makikita mo pa rin ang mga tradisyonal na pulang bubong ng adobe. Ang modernong panahon at tradisyon ay nabubuhay ng magkasama ito ay hindi kapani-paniwala. Pagdating ko sa Maynila, ang aking unang impresyon ay napakalinis at punong-puno ng enerhiya. Ito ay naiiba sa pakiramdam ng malalaking lungsod tulad ng New York o Los Angeles. Ang mga kalye ay malinis at maayos, at ang mga tao ay naglalakad ng mabilis at nakaistilo. Ngunit mas ikinagulat ko ay ang pagpapatuloy ng tradisyon sa gitna ng modernong tanawin. Sa gitna ng business district, matatagpuan ang mga lumang simbahan at historical sites, at sa tabi ng mga high-tech na gusali, mayroon pa ring mga lumang distrito. Hindi ko pa nakita ang ganitong tanawin. Pagkababa ko ng aking mga bagahe sa hotel, agad akong lumabas at naglibot sa mga kalye. Ang tanawin ng Maynila ay talagang nakakainteresa. Sa isang panig, may mga tindahan na nagbebenta ng pinakabagong smartphones, at sa kabilang panig naman, may mga tindero sa tradisyonal na palengke na masiglang tumatawag ng mga mamimili. Ang partikular na tumatak sa aking isip ay ang paligid ng Intramuros. Sa pagitan ng mga modernong gusali ng pamahalaan, ang makapangyarihang mga pader at mga lumang simbahan ay nakatayo ng marangal, nagpapakita ng isang natatanging kapaligiran. Habang nakatingin sa tanawin na iyon, naisip ko, ito ang Pilipinas. Ang paglalakad sa mga kalye ng Intramuros ay tila pagpasok sa ibang mundo. Ang mga makasaysayang gusali, ang mga kaakit-akit na plaza, at ang kapaligiran na pumapalibot sa lahat ng ito ay lubos na kahanga-hanga, tila isang paglalakbay sa oras. Ngunit may isang nakakatuwang bagay na nangyari. Habang naglilibot sa isang makasaysayang parke, nakasalubong ko ang isang pamilyang Pilipino. Hiniling nila sa akin na kunan sila ng litrato. Masaya akong pumayag. Pagkatapos ng larawan, tumingin sa akin ang pamilya at nagtanong, "Banyaga po ba kayo?" Sumagot ako sa Ingles, "Opo, galing po ako sa Amerika." Bigla silang nagsimulang magsalita sa Ingles. Galing ka pala sa Amerika. Ano ang tingin mo sa Pilipinas?" Nagulat ako. Napakagaling nilang mag-Ingles. Nag-usap kami ng sandali. At sa proseso, naitama ko ang isang maling akala ko. Akala ko, ang mga Pilipino ay medyo mahiyain sa mga banyaga, ngunit ang pamilyang ito ay napakainit at bukas. Inanyayahan pa nga nila akong kumain kasama sila. Siyempre, hindi ako makatanggap dahil sa oras, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init at pagkamagiliw ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng karanasang ito, binalikan ko ang aking mga preconceived notions tungkol sa kulturang Pilipino. Pagsapit ng gabi, umakyat ako sa isang mataas na observation deck. Ang night view ng Maynila mula roon ay parang panaginip. Sa pagitan ng mga matataas na gusali, ang Pasig River ay tahimik na dumadaloy, at ang mga tulay sa itaas nito ay nagniningning na may magagandang ilaw. Habang nakatingin sa tanawin na iyon, naramdaman ko na may kakaiba ang lungsod na ito. Sa viewing deck, mayroon ding usapan ng dalawang dayuhang magkasintahan na tumatak sa aking isip. Sabi nila, "Ang ganda ng lungsod na ito, ngunit hindi ba masyadong abala at mapagkumpitensya?" Sa pagdinig ng salitang ito, ako ay nag-isip, ano ang mukha ng Pilipinas na nakatago sa likod ng magarbong tanawin na ito? Sa araw na ito, sa pagtingin sa iba't ibang aspeto ng Maynila, ang ideya na pumasok sa aking isip ay ang lungsod na ito ay talagang makulay. Ito ay moderno ngunit hindi nawawala ang tradisyon. Ito ay punong-puno ng enerhiya ngunit may kalmado rin. Ito ay sopistikado ngunit nagpaparamdam ng init.
Hindi pa ako nakakita ng ganitong lungsod. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang kagandahan ng Pilipinas ay nasa fusion na ito. Ang pinaghalong luma at bago, tradisyon at moderno. Kalikasan at lungsod, ang perpektong paghahalo ng lahat ng ito, ang tunay na mukha ng Pilipinas. Ganoon natapos ang unang araw. Nang bumalik ako sa hotel, naisip ko, simula pa lang ito. Mas marami pang sorpresa at pagtuklas ang naghihintay sa akin. At ang pag-iisip na iyon ay ganap na tama. Ang mga sorpresa ng Pilipinas na aking naranasan ay hindi pa nagtatapos doon. Ilang araw matapos akong dumating sa Pilipinas, nagsimula akong magnais na mas malalim pang maranasan ang kulturang Pilipino. Kaya nag-schedule ako ng isang biyahe kung saan personal kong mararanasan ang tradisyonal na kultura ng kape. Habang naglalakbay ako patungo sa isang tahimik na lugar sa kabundukan ng Benguet na malayo sa sentro ng lungsod, naramdaman ko ang pagiging kalmado ng aking isip. Pagdating sa coffee farm, nagulat ako dahil ang mga coffee masters ay mas moderno kaysa sa inaasahan ko. Gumagamit sila ng smartphones at nakikipag-usap sa matatas na Ingles. Nagtanong ako. Sa unang araw ng programa, nagkaroon kami ng coffee tasting experience. Ang coffee master ay naghanda ng tradisyonal na Barako coffee para sa amin. Ang aroma nito ay talagang kahanga-hanga. Sabi ng coffee master, pakitikman ng dahan-dahan. Sinubukan kong maging magalang, ngunit habang umiinom, nagkamali ako. Sa sobrang pagkamangha ko sa lasa at aroma ng kape, hindi ko napigilan at napabulalas ako ng malakas. Ang sarap. Sa sandaling iyon, biglang tumahimik ang paligid. Pakiramdam ko, lahat ay nakatingin sa akin. Ang ekspresyon ng coffee master ay tila medyo natigilan. Ang isang Pilipinong kalahok na nakaupo sa tabi ko ay bumulong sa aking tainga. Kapag nagtikim ng kape, karaniwan ng tahimik lang. Ito ay oras para makinig sa nararamdaman ng iyong puso sa pamamagitan ng kape. Bigla akong nataranta at namula sa hiya. Paano ko aayusin ang sitwasyong ito? Nagpasya akong humingi ng paumanhin sa coffee master pagkatapos ng coffee tasting. Sa tulong ng isang tagasalin, ipinaliwanag ko ang aking pagkakamali at humingi ng tawad. Pasensya na po talaga. Dahil sa sobrang sarap ng kape, hindi ko napigilan. Hindi po ako gaanong pamilyar sa kultura ng pagtikim ng kape sa Pilipinas. Ang coffee master ay ngumiti at nagsabi, ayos lang po, ang inyong pagkamangha ay nagpakita lamang ng halaga ng aming kape. Gayunpaman, ang tunay na kahulugan ng pagtikim ng kape ay ang pakinggan ang sarili mong puso, hindi ang panlabas na ingay, kundi ang panloob na boses. Kung ang pagkakataong ito ay nagpababa sa inyo ng inyong kaalaman, ito ay isang magandang karanasan. Sa sandaling marinig ko ang kanyang mga salita, gumaan ang pakiramdam ko. At tila, may natutunan ako. Naunawaan ko na ang kultura ng pagtikim ng kape sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng pag-inom ng kape, kundi isang uri ng pagmumuni-muni upang tingnan ang sarili at hanapin ang kapayapaan sa loob. Pagkatapos ng karanasang ito, ang lahat ng aktibidad sa coffee farm ay naging iba na para sa akin. Ang morning tour, ang meditasyon, ang mga vegetarian meals, ang lahat ng ito ay hindi na lamang simpleng seremonya, kundi nagtuturo sa akin ng isang paraan ng pamumuhay. Lalo na sa muling pagtikim ng kape, natutunan ko na pakinggan ang boses ng aking puso habang nararamdaman ang aroma. Nang matapos ang coffee tasting experience at umalis ako, muli kong pinag-isipan ang lalim ng kulturang Pilipino. Kahit na mukhang moderno at mabilis magbago, may matagal ng tradisyon at malalim na pilosopiya na buhay pa rin sa loob nito. At ang mga tradisyong ito ay patuloy na may kabuluhan kahit sa modernong lipunan iyon ang talagang ikinagulat ko. Ang karanasang ito ay nagbigay sa akin ng bagong perspektiba sa kulturang Pilipino. Napagtanto ko na ang mahalaga ay hindi lamang ang panlabas na anyo, kundi ang pag-unawa sa kahulugan at espiritu na nakapaloob dito. Naisip ko rin na marahil ang malalim na kultura na ito ang naging puwersa sa likod ng modernisasyon ng Pilipinas.
pabalik sa Maynila, bigla akong nagkaroon ng ideya. Ang kagandahan pala ng kulturang Pilipino ay narito. Ang tradisyon at modernidad ay nagkakasundo at patuloy na lumilikha ng bagong kahulugan. Dahil sa karanasang ito, lalo akong nagnais na mas malalim pang unawain ang Pilipinas. Pagbalik mula sa Benguet, mas nagnais akong maranasan ang modernong aspeto ng Pilipinas. Lalo na narinig ko na ang Pilipinas ay isang technology hub, kaya interesado talaga ako sa bahaging ito. Ang una kong naranasan ay ang ultra-high-speed internet ng Pilipinas. Nagulat na ako sa bilis ng Wi-Fi sa hotel, ngunit ang public Wi-Fi sa kalye ay mas mabilis pa isang bilis na mahirap isipin sa New York. Naisip ko, kaya pala ganoong kabilis ang streaming sa Pilipinas. Kinabukasan, bumisita ako sa isang malaking electronic store. Ang pinakabagong mga electronic products na nakita ko doon ay talagang kamangha-mangha. Ang mga smart home appliances na kontrolado ng boses, ang iba't ibang AI-powered devices, ang mga ultra-thin TVs na nakasabit sa dingding, pakiramdam ko ay nasa hinaharap ako. Ngunit may isang nakakatuwang bagay na nangyari dito. Habang nagtatagal ako sa harap ng isang display, isang sales clerk ang lumapit at nagtanong, "May tanong po ba kayo tungkol sa produktong ito?" Sumagot ako sa Ingles, "Opo, ano po ba talaga ang function nito?" Nagulat ako dahil biglang nagpakita ng kaba ang sales clerk at sinabing, "Sandali lang po," at nagdala ng isa pang empleyado. Marahil ay nahihirapan siyang magpaliwanag sa Ingles. Ngunit ang isa pang empleyado na agad niyang dinala ay nagpaliwanag sa akin ng produkto sa matatas na Ingles. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nakita ko ang dalawang aspeto ng Pilipinas, ang pag-unlad ng cutting-edge technology at ang pagsisikap na maging globalized. Kahit hindi lahat ay mahusay sa Ingles, mayroon silang sistema upang makayanan ang sitwasyon kapag kinakailangan. Ito ay lubos na nakapagbigay impresyon sa akin. Pagkatapos, naranasan ko ang Smart City Project ng Pilipinas. Bumisita ako sa isang Smart City Demonstration Area at ang lahat ng nakita ko doon ay talagang kahanga-hanga. Ang sistema ng automatikong pag-recycle ng basura sa ilalim ng lupa, ang mga street lights na maaaring kontrolin ng remote, ang mga smart traffic signals na nagbibigay ng real-time traffic information. Napakamahimalang makita ang mga bagay na ito na talagang gumagana. Ngunit pinag-isipan ko rin ang kabilang panig ng pag-unlad ng teknolohiya. Ang mga tao sa MRT na nakatitig lang sa kanilang smartphones, ang mga pamilya sa restaurant na bawat isa ay nakatingin sa kanilang telepono sa halip na makipag-usap. Sa pagtingin sa mga tanawin na ito, nagsimula akong magtanong kung anong epekto ang idudulot ng pag-unlad ng teknolohiya sa relasyon ng tao. Sa pag-iisip na ito, bumisita ako sa isang technology company sa Pilipinas. Ibinahagi ko ang aking mga alalahanin sa mga tao doon. Sumagot sila, "Oo, pinag-iisipan din namin ang problemang ito. Kaya kamakailan, nag-focus kami sa pagbuo ng mga aplikasyon para sa digital wellness teknolohiya na gumagamit ng digital products para sa kalusugan." Sa pagdinig ng kanilang sinabi, muli akong humanga sa teknolohiya ng Pilipinas. Ang kakayahang makita ang problema at gamitin muli ang teknolohiya upang malutas ito, iyon ang talagang nakapagbigay impresyon sa akin. Sa pagdanas ng teknolohiya ng Pilipinas, ang ideya na pumasok sa aking isip ay, ang lugar na ito ay talagang mabilis magbago. At naramdaman ko na nasa sentro ng pagbabagong iyon ang kasigasigan at imahinasyon ng mga tao. Matapos maranasan ang cutting-edge technology ng Pilipinas, nagnais ako na mas malapit pang masdan ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kaya nagpasya akong maglakad-lakad sa residential areas ng Maynila. Nag-iisa ako, walang kasamang tagasalin. Maaga pa, habang naglalakad ako sa mga kalye ng isang maliit na bayan, bigla akong nagutom. Nakakita ako ng isang maliit na eatery, ngunit ang problema ay ang menu ay puro Tagalog, walang Ingles, at walang larawan. Ako ay nag-aalala. Naglakas loob akong pumasok sa tindahan. Ang may-ari, isang matandang babae,
ay ngumiti sa akin ng malapad. Nagtanong ako sa Ingles, ano po ang masarap? Tila nag-aalala ang may-ari, ngunit agad siyang nagpaliwanag gamit ang body language. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang may-ari na may dalang maliit na plato na may ilang side dishes ng tindahan lumpia, tokwat baboy, laing. Isa-isa niyang itinuro ang mga ito at dahan-dahang sinabi ang mga pangalan. Sinikap kong ulitin ang mga ito. Sa huli, nag-order ako ng sinigang na hipon. Ang lasa ay talagang kahanga-hanga. Nang matapos akong kumain at nagbabayad na ako, nagdagdag pa ang may-ari ng ilang pinakuluang gulay sa aking mangkok at sinabing ito ay libre. Nagulat ako. Ang isang customer sa kalapit na mesa ay nagpaliwanag sa akin sa Ingles, libre yan galing kay nanay. Ang ganitong maliit na kabaitan ay talagang nakapagbigay damdamin sa akin. Kinabukasan, pumunta ako sa isang kalapit na parke. Ang tanawin na nakita ko doon ay lubos na nakapagbigay impresyon sa akin. Maraming matatanda ang nagtitipon ng maaga at nagsasanay ng Tai Chi o Pilates. Dahil sa kuryosidad, tumayo ako sa tabi at nanood. Nakita ako ng isang matandang lalaki at nagtanong kung gusto kong sumali. Sa simula, nag-alinlangan ako, ngunit naglakas loob akong sumali. Kahit na ang aking mga galaw ay clumsy, ang mga matatanda sa paligid ay mabait na nagturo sa akin ng mga galaw. Pagkatapos ng ehersisyo, inanyayahan pa nila akong kumain ng bok choy kasama sila. Para sa isang dayuhan na unang beses nilang nakita, ang madali nilang pagtanggap ay talagang nakakagulat. Habang nanananghalian kasama ang mga matatanda, isang lolo ang nagsabi ng ganito, "Kung may dayuhan na pumupunta dito, masaya kaming tinatanggap namin sila. Dahil dati, marami ring tumulong sa amin sa ibang bansa." Ang pagdinig ng salitang ito ay nagpanais sa akin na mas maintindihan pa ang kasaysayan at mga karanasan ng Pilipinas. Sa hapon, sumakay ako sa MRT, papunta sa sentro ng lungsod. Mayroon ding isang hindi malilimutang karanasan doon. Habang naglalakad ako at tumitingin sa mapa, isang estudyante na mukhang high school ang lumapit at nagtanong, "Kailangan mo po ba ng tulong?" Sabi ng estudyante, kahit hindi ito ang pupuntahan niya, sasamahan niya ako hanggang sa lugar na gusto kong puntahan. Naglakad kami at nag-usap ng marami. Sabi ng bata, kailangan lang talagang tumulong sa mga nangangailangan. Sana magkaroon po kayo ng magandang impresyon sa aming bayan. Ang dalisay na intensyon na iyon ay talagang nakapagbigay damdamin sa akin. Nang matapos ang araw, malalim kong pinag-isipan ang init at kabaitan ng mga Pilipino. Sa simula, inakala ko na ito ay simpleng kabaitan lamang sa mga dayuhan, ngunit sa huli, naramdaman ko na ito ay isa pang salik na nagpapakakaiba sa Pilipinas. Matapos maranasan ang init ng mga Pilipino, nagnais naman akong mas malalim pang unawain ang sistema ng lipunan ng Pilipinas. Partikular, naging interesado ako kung anong uri ng estrukturang panlipunan ang nasa likod ng economic miracle ng Pilipinas. Una, nagpasya akong mag-imbestiga sa education system ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang kakilala, nagkaroon ako ng pagkakataon na bumisita sa isang high school. Pagdating sa paaralan, ikinagulat ako ng kasipagan ng mga estudyante. Ang pag-aaral nila mula umaga hanggang gabi ay nagpamangha sa akin. Wow, kaya pala sinasabi na mataas ang kompetisyon sa edukasyon sa Pilipinas. Ngunit mayroon ding tanong na pumasok sa aking isip. Ayos lang ba ang ganitong kahirap na pag-aaral? Kaya nagtanong ako sa isang guro. Ang kanyang sagot ay lubos na nakapagbigay impresyon sa akin. Opo, alam din po namin ang problema sa sistemang ito. Kaya, kamakailan, nagsisikap kaming mag-focus sa pagbuo ng creativity at character development sa edukasyon. Sa pagdinig ng salitang ito, nakita ko ang isa pang mukha ng edukasyon sa Pilipinas. Ang pag-alam sa problema at pagsisikap na mapabuti ito at ang pagiging bukas sa pagbabago. Naisip ko na ang ganitong paninindigan ang marahil ang puwersa sa likod ng pag-unlad ng Pilipinas. Pagkatapos, nagkaroon ako ng pagkakataon na maranasan ang healthcare system ng Pilipinas.
Sa kasamaang palad, bigla akong nagkasakit at pumunta sa ospital. Sa simula, nag-aalala ako kung magiging maayos ba ang komunikasyon bilang isang dayuhan at kung magkano ang magiging bayad. Ngunit ang karanasan ko sa ospital ay talagang kamangha-mangha. Mula sa pagrehistro hanggang sa konsultasyon at pagkuha ng gamot, ang lahat ng proseso ay mabilis at episyente. Ang doktor ay nagpaliwanag din ng mabait sa Ingles. At ang pinaka nakakagulat sa akin ay ang bayad sa konsultasyon ay napakamura, isang presyo na mahirap isipin sa Estados Unidos. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nalaman ko ang tungkol sa National Health Insurance System ng Pilipinas. Ang lahat ng mamamayan ay maaaring makakuha ng dekalidad na serbisyong medikal sa murang halaga. Ito ay lubos na nakapagbigay impresyon sa akin. Naisip ko, dahil may ganitong sistema, ang mga tao ay maaaring mamuhay ng may kapayapaan. Isa pang bagay na ikinagulat ko ay ang public transportation system ng Pilipinas. Ginamit ko ang MRT at bus para pumunta sa iba't ibang lugar sa Maynila. Talagang humanga ako sa efficiency at convenience nito. Lalo na ang paggamit ng isang card para makasakay sa lahat ng public transport at ang kakayahang makita ang real-time information ng pagdating ng bus. Ang dalawang puntong ito ay lubos na nakapagbigay impresyon sa akin. Ngunit pinag-isipan ko rin ang kabilang panig ng pag-unlad na ito. Ang mga homeless people na nakita ko sa kanto ng kalye at ang problema sa mababang sahod ng mga kabataan na nababasa ko sa balita. Sa pagtingin sa mga tanawin na ito, naisip ko na may mga problema pa rin kailangang lutasin sa lipunang Pilipino. Sa pag-iisip na ito, nakipagpulong ako sa isang social welfare expert sa Pilipinas. Ang kanyang sinabi ay tumatak sa aking isip. Opo, marami pa ring problema ang aming lipunan. Ngunit ang mahalaga ay patuloy kaming nagsisikap na kilalanin at lutasin ang mga problemang ito. Ang pakikilahok ng mamamayan at ang mga patakaran ng pamahalaan ay unti-unting nagdudulot ng pagbabago. Sa pagdinig ng salitang ito, naramdaman ko ang maturity ng lipunang Pilipino, ang hindi pagtatago ng problema, ang pag-amin dito ng tapat, at ang pagsisikap na lutasin ito. Naisip ko na hindi ba ito ang mukha ng isang tunay na progresibong lipunan. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, natuklasan ko ang isa pang aspeto ng Pilipinas. Sa likod ng mabilis na pagunlad ng ekonomiya, may nakatagong katatagan ng sistemang panlipunan at ang walang humpay na pagsisikap na bumuo ng isang mas mahusay na lipunan. Napagtanto ko na ito rin ay isa pang salik na nagpapakakaiba sa Pilipinas. Ang aking oras sa Pilipinas ay unti-unting papalapit sa katapusan. Sa huling araw, muli akong umakyat sa isang matayog na gusali at tinanaw ang Maynila, binalikan ang aking paglalakbay. Nang dumating ako ay isang dayuhan lamang na punong-puno ng kuryosidad, ngunit ngayon ako ay naging isang tagahanga ng Pilipinas na lubos na nabighani sa kagandahan nito. Habang nakatingin ako sa night view ng Maynila, ang iba't ibang aspeto ng Pilipinas na aking naranasan ay lumitaw sa aking isip. Ang mga lumang simbahan na nakaupo ng tahimik sa gitna ng modernong cityscape, ang mga kalye na punong-puno ng cutting-edge technology, at ang maiinit na tao na nabubuhay sa loob nito. Ang lahat ng ito ay pinagsama upang makalikha ng natatanging arkipelago na tinatawag na Pilipinas. Ang partikular na tumatak sa aking isip ay ang fusion ng Pilipinas. Tradisyon at moderno, lokal at banyaga, individual at komunidad, ang mga elementong tila nagkakasalungatan ay nakakagulat na nagkakasundo ng maayos sa Pilipinas. Naisip ko, hindi ba ang fusion na ito ang natatanging kagandahan ng Pilipinas? Humanga rin ako sa kasigasigan at pagsisikap ng mga Pilipino. Ang kanilang paninindigan na huwag sumuko sa kabila ng mahirap na kasaysayan, ang walang humpay na pagsisikap na umunlad, at ang espiritu ng patuloy na paghamon para sa mas magandang kinabukasan. Hindi ba ang paninindigang ito ang puwersa na nagpabago sa Pilipinas bilang isang technology hub? Siyempre,
Alam ko rin na may mga problema sa Pilipinas, sobrang kompetisyon, mataas na stress at social disparity. Ngunit ang mahalaga ay hindi sila nagpapabaya sa pagkilala at pagsisikap na lutasin ang mga problemang ito. Mula sa paninindigang iyon, nakita ko ang maliwanag na hinaharap ng Pilipinas. Ngayon pakiramdam ko, medyo naiintindihan ko na ang Pilipinas, ngunit sa parehong oras, mas marami pang tanong ang lumabas. Ang lalim ng kulturang Pilipino, ang espiritu ng mga Pilipino, at ang iba't ibang aspeto ng lipunang Pilipino, nagkaroon ako ng pagnanais na mas malalim pang unawain ang lahat ng ito. Kaya nagdesisyon ako, ang paglalakbay na ito ay hindi magiging isang one-time interview. Gusto kong ipagpatuloy ang aking koneksyon sa Pilipinas. Nais kong mag-aral ng Tagalog, mas malalim pang pag-aralan ang kulturang Pilipino at sana, balang araw, makabalik ako at manatili sa Pilipinas ng mas matagal. Bago sumakay sa eroplano, huling pumunta ako sa isang seaside promenade. Ang tanawin na nakita ko doon ay tumatak ng malalim sa aking puso. Sa likod ng sunset sa dagat, ang mga pamilya ay nag-enjoy sa kanilang oras, ang mga magkasintahan ay naglalakad, at ang mga kaibigan ay naglalaro ng skateboard. Sa tahimik na pang-araw-araw na buhay na iyon, tila natuklasan ko ang tunay na kagandahan ng Pilipinas. Sa lahat ng aking karanasan sa Pilipinas, bigla akong nagkaroon ng ideya. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit nabibighani ang mga tao sa buong mundo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay kaakit-akit hindi lamang dahil sa OPM, teleserye o cutting-edge technology, kundi dahil sa natatanging espiritu at kultura ng Pilipinas na pinagsama ang lahat ng ito at ang kagustuhang patuloy na umunlad. Napagtanto ko na ito ang tunay na kagandahan ng Pilipinas. Habang nakasakay ako sa eroplano, huling tinanaw ko ang Maynila at nangako sa aking puso, babalik ako. Sa susunod, mas malalim at mas matagal kong mararanasan ang Pilipinas. Ngayon, babalik na ako sa New York at planong gawin ang lahat ng karanasang ito bilang isang programa. Ngunit pakiramdam ko, hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong simula. Kapag mas nakilala mo ang Pilipinas, mas gusto mo pang malaman. Marahil, ang pakiramdam na ito ang kagandahan ng Pilipinas. Pilipinas, maraming salamat talaga. Ang karanasang ito ay lumikha ng isang hindi malilimutang alaala para sa akin. Sa tingin ko, patuloy na aakitin mo ang puso ng mga tao sa buong mundo sa hinaharap. Dahil ang kagandahan ng Pilipinas ay walang hanggan. Paalam. Hindi. Dapat kong sabihin. Hanggang sa muli. Pilipinas. Mahal kita. Kwento, pangalawa. May isang female university student mula sa Denmark na nagngangalang Maya na iginigiit na ang lahat ng kultura ng Pilipinas tulad ng mga teleserye, milk tea at parol. Christmas lanterns ay pawang mula sa Tsina. Maraming kaibigan ang nagulat sa pag-aangkin ng estudyante, ngunit siya ay naninindigan na malinaw na mula iyon sa Tsina. Ano nga ba ang nangyayari? Tingnan natin ang kwento ngayon. Kumusta? Ako si Maya. Ipinanganak sa Skagen at kasalukuyang nag-aaral sa Aarhus University. Ang aming bansa, ang Denmark, ay matatagpuan sa timog ng Scandinavian Peninsula sa Europa na binubuo ng isang maliit na peninsula at higit sa 400 isla. Ito rin ay isa sa mga bansa na may pinakamataas na standard of living at welfare sa mundo. Ang Skagen, kung saan ako nakatira, ay matatagpuan sa hilagang dulo ng Denmark at isang maliit na bayan na may magandang Grenen Coast. Bago ako pumasok sa universidad, nanirahan ako sa Skagen. Dahil ito ay matatagpuan sa hilagang dulo ng Denmark, kahit na maraming turista mula sa buong mundo ang bumibisita ngayon, noong bata pa ako, hindi pa ito kasing dami. Kung may turista man, kadalasan ay galing sa iba't ibang bansa sa Europa, kaya hindi ako gaanong pamilyar sa mga bansa sa Asya, at natural, wala akong pagkakataon na makaranas ng kultura ng Asya. Noong nag-aaral ako ng world history sa middle school,
Natutunan ko ang tungkol sa mga bansa sa Silangang Asya, ngunit karamihan ay tungkol sa lokasyon ng kontinente ng Asya, ang mga sinaunang sibilisasyon ng Tsina at ang mabilis na pag-unlad ng mga economic powerhouses tulad ng Tsina. Kaya halos wala akong narinig tungkol sa isla ng Pilipinas. Sa oras na iyon, ang alam ko lang ay ang Pilipinas ay isang maliit na isla sa tabi ng Tsina. Ganun ako pumasok sa high school at doon ko unang nakilala ang isang estudyante mula sa Asya. Ang kaibigan na iyon ay si Lily mula sa Tsina. Ito ang una kong pagkakataon na makita ang isang Asyano na kasing edad ko ng malapitan at ako ay lubos na nagulat. Sa simula, hindi lang ako, kundi marami ring kaibigan ang interesado kay Lily mula sa Asya. Ngunit si Lily at ang aking mga kaibigan ay hindi nagkakasundo. Ang dahilan ay si Lily ay hindi malinis. Ang kanyang buhok ay palaging mamantika at kapag lumalapit ka sa kanya, may masamang amoy. Bukod pa rito, maraming kaibigan ang nakakita sa kanya na hindi naghuhugas ng kamay pagkatapos gumamit ng banyo. Sa Denmark, ang kultura ng paliligo ay tradisyonal na lubos na binuo. Ang mga Danes ay nag-enjoy sa sauna ng magkasama at karaniwan ng maligo minsan sa isang araw, sa taglamig, mas madalas pa. Para sa mga Danes, ang paliligo ay hindi lamang para sa kalinisan, kundi isa ring paraan ng socializing at self-management. Kaya, ang aking mga kaibigan sa Denmark ay palaging malinis at maayos. Sa simula, maraming kaibigan ang interesado kay Lily, ngunit dahil hindi siya malinis, maraming kaibigan ang ayaw lumapit sa kanya. Dahil kay Lily, nagkaroon ako ng preconceived notion na ang mga Asyano ay hindi gaanong naliligo. Ilang kaibigan ang seryosong nagmungkahi kay Lily na maligo, ngunit si Lily ay nagpakita ng inis, sinabing hindi ito komportable, at tumingin sa mga kaibigan sa Denmark na may hindi maunawa ang tingin. Sa kabila ng ilang mga kaibigan na nagreklamo, si Lily ay hindi nagbago. Sa totoo lang, ayaw ko ring lumapit kay Lily. Dahil umiiwas ang aking mga kaibigan kay Lily, marahil ay naramdaman ni Lily na siya ay biktima ng racism at nagsumbong sa guro. Maraming beses na sinabi sa amin ng guro na masama ang racism at kailangan naming alagaan si Lily. Pinarusahan din niya ng pribado ang mga kaibigan na nag-utos kay Lily na maligo. Bilang resulta, mas lalo pang nainis ang aking mga kaibigan kay Lily. Sa huli, walang kaibigan na natira kay Lily at palagi siyang mag-isa. Hindi rin ako naging malapit kay Lily. Sa sitwasyong ito, may nangyari na nagbigay sa akin ng pagkakataon na maging malapit kay Lily. Noong high school ako, ang mga global streaming platforms ay nagsisimula palang pumasok sa aming maliit na bayan. Sa pamamagitan ng global streaming platform, nakita ko ang content ng iba't ibang bansa. Sa mga ito, nanood ako ng isang TV series mula sa isang bansa sa Asya. Ito ay isang animated series na tinatawag na Magic Lola at isang TV series na tinatawag na Pangarap Mo, Pangako Ko. Ang series na iyon ay napaka-interesante at nakakaantig. Ang mga artista ay talagang maganda at gwapo. Naramdaman ko na mas kaakit-akit ito kaysa sa anumang TV series na nakita ko na agad akong nabighani. Dahil ang series na iyon ay content mula sa Asya, inakala ko ng walang pag-aalinlangan na ito ay TV series na ginawa ng China. Kaya kusang loob akong lumapit kay Lily at sinabi, "Pangarap mo, pangako ko, napanood ko iyon. Ang galing. Ang galing talagang gumawa ng TV series ang China, di ba?" Noon, kahit hindi ko gusto si Lily, dahil sa pagiging emosyonal ko sa "Pangarap mo, pangako ko", nag-iba ang tingin ko kay Lily na galing sa bansang gumawa ng ganitong series. Masayang-masaya si Lily sa aking sinabi at nagsimulang magmalaki. Ang China ay natural na mahusay sa paggawa ng TV series. Sinabi rin ni Lily sa akin na mahilig siyang manood ng series. Pagkatapos, tila naging malapit kami dahil sa panonood ng series ng magkasama. Si Lily at ako ay nanood ng iba't ibang content series, ngunit marami kaming napanood na series mula sa Asya. Isang araw, habang nanonood kami ng isang series na tinatawag na Sa Mata ng Karayom, The Needle's Eye, kasama si Lily,
tinanong ko siya, ang ganda nito. Paano nakakagawa ang Tsina ng ganitong series? Si Lily ay mukhang napaka-proud at nagsabi, ang Tsina ay natural na isang napakagaling na bansa. Sa pagtingin ko sa kanya, tila nakumbinsi ako na ang pangarap mo, pangako ko, at sa mata ng karayom ay pawang series ng Tsina. Sa oras na iyon, hindi ko pa naririnig ang natatanging punto ng Tagalog at kulang din ako sa karanasan at kaalaman tungkol sa Asya. Hindi ko naranasan ang kultura ng Pilipinas at Tsina, kaya hindi ko naisip na baka ito ay series ng Pilipinas. Sa halip, naisip ko na ang Tsina ay isang napakagaling na bansa na may magandang kultura. Dahil sa mga TV series, naging magkaibigan kami ni Lily. Kahit nakakaiba ang pakiramdam ng ibang mga kaibigan sa pagsasama namin ni Lily, tila nalunod na ako sa mga TV series at nakayanan ko na ang masamang amoy ni Lily. Hindi lang tungkol sa TV series ang pinag-usapan ni Lily. Marami siyang sinabi sa akin tungkol sa mga bentahe ng Tsina at ipinakilala sa akin ang mga sikat na pagkain ng Tsina. Nagsimula akong isipin na ang Tsina ay isang economic powerhouse na mahusay sa paggawa ng TV series at may magandang food culture. Sa ganitong paraan, nagtapos ako ng high school na may ilusyon at pag-asa tungkol sa Tsina at pumasok ako sa Aarhus University. Ang Aarhus University ay halos 5 oras ang biyahe mula sa Skagen, kaya nagsimula akong manirahan sa dormitory. Ang aming paaralan ay may exchange agreements sa daan-daang universidad sa buong mundo, kaya hindi lamang mga estudyante mula sa kalapit na mga bansa ang narito, kundi mga estudyante rin mula sa napakaraming bansa. Kabilang dito ang mga Tsino at Pilipino. Ang tanging Asyano na nakita ko ng malapitan ay si Lily. Sa universidad ko lang nakita ang mga Pilipino. Ang mga exchange students na Pilipino na nakilala ko sa universidad ay iba kay Lily. Ang kanilang buhok ay hindi mamantika at hindi rin magaspang, kundi parang seda. Mukha rin silang malinis at malambot. Akala ko, ang mga Asyano ay hindi gaanong naliligo, kaya nagulat ako nang makita ko ang mga Pilipino, lalo na ang kanilang buhok, nakakainggit sa ganda. Mukha itong makintab at malambot. Gusto ko pangang hawakan. Kahit parehong Asyano, ang mga exchange students na Pilipino ay mukhang mas masigla kaysa sa mga Tsino. Sa malayo, hindi masyadong halata, ngunit sa malapitan, talagang magkaiba sila. Naisip ko na ito ay kahanga-hanga. Dahil nakita ko ang mga exchange students na Pilipino, naging interesado ako sa Pilipinas. Maraming kaibigan na nakilala ko sa universidad ang alam ang tungkol sa Pilipinas. Ang alam ko lang ay ang kultura ng Tsina na sinabi ni Lily, kaya naging interesado ako sa kulturang Pilipino na sinasabi ng aking mga kaibigan. Kaya sumali ako sa Asian Culture Club. Sa Asian Culture Club, hindi lang mga kaibigan mula sa mga bansa sa Asya ang naroon, kundi mga kaibigan din mula sa iba't ibang bansa. Ngunit sa hindi malamang dahilan, walang Tsino na kaibigan. Naisip ko na magaling ang kulturang Tsino, kaya medyo kakaiba na walang Tsino na kaibigan sa club, ngunit hindi ko na pinansin. Ang mas hindi ko maintindihan ay ang mas malaking interes ng maraming kaibigan sa club sa kulturang Pilipino kaysa sa kulturang Tsino. Sa tuwing nagkikita kami, ang pinag-uusapan ng iba't ibang kaibigan sa club ay hindi Tsina, kundi ang mga teleserye at pelikula ng Pilipinas. Naramdaman ko na kakaiba ito. Ang mga TV series na alam kong Tsino ay sinasabi nilang Pilipino. Lalo na nang sinabi nila na ang pangarap mo, pangako ko at sa mata ng karayom ay mga gawa ng Pilipinas. Ako ay nataranta. Hindi, series iyon ng Tsina, iginiit ko. Ang aking mga kaibigan ay tumingin sa akin na may pagtataka at kakaibang ekspresyon. Pagkatapos ng 3 beses na kumpirmasyon, sa wakas ay nalaman ko na ang mga series na alam ko pala ay Pilipino. Naintindihan ko rin kung bakit ako niloloko ni Lily sa matagal na panahon. Bakit sinabi ni Lily na ang mga TV series at pelikula ng Pilipinas ay gawa ng Tsina? Hindi ko talaga maintindihan.
Hindi lang series ang niloko niya sa akin. Ang milk tea na palagi niyang sinasabi ay pala ang pearl milk tea ng Pilipinas. Ang aktibidad na tinawag niyang tradisyonal na Sky Lantern ng Tsina ay pala ang Parol Festival ng Pilipinas. Ang maraming tradisyonal na mga templo at arkitektura na sinabi niya, kahit na nag-ugat sa kulturang Tsino, ay nagkaroon ng natatanging estilo at katangian ng Pilipinas, hindi katulad ng sinabi niya na eksaktong kapareho ng Tsina. Kapag mas nalaman ko, mas lalo akong nalilito. Ang maraming bagay na matagal ko nang inakala na kultura ng Tsina ay pala ang kultura ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwala at nahiya ako na naging ganito ako katanga. Umuwi ako noong weekend at agad na pumunta kay Lily para tanungin kung bakit niya ako niloko. Sa simula, sinabi pa rin ni Lily sa akin na Tsina talaga iyon at nagsimulang igiit na kinopya lang ng Pilipinas ang kultura ng Tsina at ang lahat sa Pilipinas ay nagmula sa Tsina. Dahil hindi ako pamilyar sa kasaysayan ng Asya, hindi ko alam ang tungkol sa iba pang bagay. Ngunit tinanong ko siya kung bakit niya sinabi na ang mga TV series ng Pilipinas ay Tsina. Bilang resulta, sinabi ni Lily ang isang walang katotohanan na bagay. Sabi niya, ginawa niya iyon para lang maging malapit sa akin dahil wala siyang kaibigan. Galit na galit ako at hindi makapagsalita. Sa simula, tahimik lang akong nagpayo kay Lily. Wala kang kaibigan. Hindi dahil sa ayaw ko sa mga Asyano. Maraming kaibigan ang nag-utos sa iyo na maligo, pero nagagalit ka lang. May masamang amoy talaga sa iyo. Sa totoo lang, nahirapan din ako, pero tiniis ko lang. Sa mga taon na magkasama tayo, maraming pagkakataon na maaari mong sabihin sa akin ang totoo, pero ang lahat ng tinanong ko tungkol sa Asya ay sinabi mong Tsina. Hindi na kita magiging kaibigan, ikaw sinungaling. Pagkatapos kong sabihin iyon, umuwi ako. Nang matapos ang weekend at kailangan ko nang bumalik sa paaralan, talagang mabigat ang pakiramdam ko. Tila ang nasa isip ko lang ay kung gaano ako katanga sa pag-aangkin na ang mga bagay sa Pilipinas ay Tsina sa harap ng maraming tao. Lalo na, hindi ko malimutan ang pagtingin sa akin ng maraming exchange students na Pilipino na may pagtataka. Pagdating ko sa paaralan, sinabi ko na ako ang nagkamali at humingi ng tawad sa aking mapilit na pag-uugali. Pasensya na po, kahit na talagang nakakahiya, ang mga kaibigan kong Pilipino ay inalo pa ako, sinabing, minsan, ganoon talaga kapag hindi mo alam. Sa maraming exchange students na Pilipino, naging matalik kong kaibigan si Yating. Sinabi ko kay Yating ang tungkol kay Lily. Sabi ni Yating, may mga Tsino na may komplikadong damdamin tungkol sa Pilipinas. Marami na rin siyang naranasan na katulad nito kaya hindi na siya nagugulat. Sa pamamagitan ni Yating, marami akong natutunan tungkol sa Pilipinas. Talagang interesado ako sa mga teleserye ng Pilipinas kaya tinanong ko si Yating ng iba't ibang tanong. Ipinakilala ako ni Yating sa maraming teleserye ng Pilipinas at tinuruan din ako tungkol sa mga pelikula at musika ng Pilipinas. Natutunan ko ang tungkol sa kamangha-manghang kultura ng Pilipinas kay Yating at dahil dito mas lalo pa akong naging interesado. Palagi kong gustong bumisita sa Pilipinas. Pagkatapos, nalaman ko na ang University of the Philippines ay may exchange student program. Agad akong nag-apply para sa exchange program. Sa kabutihang palad, napili ako at nakabisita sa Pilipinas. Ako, na hindi pa nakapunta sa kahit nakalapit na bansa sa Europa, ay pupunta sa Pilipinas. Ako ay labis na kinakabahan bago bumisita sa Pilipinas. Kahit na inamin ko na magaling ang kultura ng Pilipinas, narinig ko rin na ang Pilipinas ay nasa earthquake zone at madalas may natural disasters. Kaya nag-isip ako na ang Pilipinas ay hindi siguro ganoong kayaman na lugar. Ngunit nang bumisita ako sa Pilipinas, nalaman ko na mali ako. Ang Pilipinas ay may napakaunlad na infrastructure. Ang bilis ng internet at ang teknolohiya ng mobile network ng Pilipinas ay marahil hindi kayang tapatan kahit ng Denmark. Mabilis ang internet sa lahat ng dako sa Pilipinas at maaari itong gamitin kahit sa loob ng gumagalaw na bus o MRT.
Bukod pa rito, pinagsama ng Pilipinas ang tradisyonal na kultura at modernong kultura. Naglibot ako sa Maynila at bumisita sa Intramuros, Binondo at Quiapo, ang tanawin ng tradisyonal na mga kalye ng Pilipinas na nagkakasundo sa mga skyscrapers sa loob ng lungsod ay talagang kamangha-mangha. Ang mga tradisyonal na gusali ng Pilipinas na nakita ko sa sentro ng lungsod ay talagang maganda. Ang public transportation system ng Pilipinas ay mahusay din. Gumamit ako ng MRT at bus para pumunta sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang range ng MRT sa Maynila ay napakalawak at ang oras ay tumpak. Ito ay tumatakbo sa isang highly efficient system. Lalo na ang madaling paglipat sa pagitan ng MRT at bus ay talagang convenient. Bukod pa rito, mas mura ito kumpara sa Denmark. Ang pinakamahalaga ay, kumpara sa Denmark, kahit na maraming tao ang gumagamit nito, napakalinis pa rin ang pamamahala. Ang pinakamahalaga, ang kahanga-hanga sa akin nang dumating ako sa Pilipinas ay ang mga kaibigan na nakilala ko. Ang mga kaibigan na nakilala ko sa UP, kung saan ako nag-aral bilang exchange student, ay karamihan ay mahusay sa iba't ibang larangan at napakasipag. Ang mga kaibigan ay nakakuha ng magagandang resulta sa mga international academic competitions tulad ng Math and Science Olympiad. Marami rin silang napanalunan sa mga engineering competitions. Bukod pa rito, karamihan sa mga estudyante ay matatas magsalita ng iba pang mga foreign languages maliban sa Ingles. Gumagawa rin sila ng iba't ibang sports activities. Maraming kaibigan ang nagtatrabaho, part-time, at nag-aaral sa parehong oras, ngunit kahit nagtatrabaho, nakakakuha pa rin sila ng magagandang marka. Iyon ang talagang kahanga-hanga. Ang aking kaibigan na si Sini, sinabi niya na galing siya sa Visayas. Gumigising siya tuwing umaga para mag-aral, pumasok sa klase, nagtatrabaho sa gabi at weekend, at nag-ehersisyo sa mga break. 6 hanggang 7 oras lang siyang natutulog. Napakasipag niya. Tinanong ko siya kung paano niya nagagawa iyon. Sinabi sa akin ni Sini na noong high school siya, natutulog lang siya ng 5 oras para mag-aral, at ngayon marami na siyang tulog. Sa Denmark, wala akong kaibigan na natutulog ng kasing kaunti ni Sini, at sinabi pa ni Sini na hindi lang siya, kundi marami ring kaibigan niya noong high school ang natutulog ng kasing kaunti para mag-aral. Sa pagdinig ng salitang ito, ako ay nagulat. Ganito ba kasipag ang mga Pilipino? Marami akong nakita at nakaranas sa Pilipinas na kahanga-hanga, ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang mga kaibigan kong Pilipino. Sa pagtingin sa mga kaibigan na nakilala ko sa UP, tila naisip ko na ang Pilipinas ay magiging mas magaling lang sa hinaharap. Bukod pa rito, kumpara sa Denmark, napakaunlad din ng infrastructure ng Pilipinas. Ang mga convenience stores ay bukas ng 24 oras at maraming tindahan at restauran ang bukas hanggang gabi. Lalo na ang kultura ng delivery, ito ay talagang nakakagulat. Kung gusto mong kumain, pindutin mo lang sa smartphone at makakapag-order ka ng delivery. Kung kailangan mong bumili ng isang bagay, mag-order ka at darating na ito kinabukasan. Pagdating ko sa Pilipinas, pakiramdam ko ay nagbalik ako sa sibilisasyon. Sa loob ng wala pang ilang buwan, lubos akong nakasanayan sa convenient system ng Pilipinas. Kaya habang papalapit ang araw ng aking pagbalik sa Denmark, ako ay nag-aalala. Sa aking panahon sa Pilipinas, lubos akong nasiyahan sa lahat ng bagay tungkol sa Pilipinas. Ang mga pagkain sa Pilipinas ay napakaiba-iba, at karamihan sa mga ito ay masarap para sa akin. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay may maraming green spaces tulad ng mga bundok at parke sa sentro ng lungsod. Kahit sa sentro ng lungsod, madali kang makakapaglakad o makaakyat sa bundok. Ang Denmark, kung saan ako nakatira, ay may mababang lupa at halos walang bundok. Lahat ay patag. Hindi pa ako nakakita ng matataas na bundok sa buong buhay ko. Ngunit sa Pilipinas, kahit sa sentro ng lungsod, makikita mo ang mga bundok
at madali kang makakapag-hiking malapit sa sentro ng lungsod, ito ay talagang kahanga-hanga. Umakyat kami ni Sini sa isang lugar na tinatawag na Bundok ng Pangarap, Mountain of Dreams. Nang tanawin namin ang Maynila mula sa tuktok ng bundok, naramdaman ko ang pagkaaliwalas ng aking isip. Nawala ang stress ko at naging kalmado ang aking kalooban. Ganoon ako, sa isang estado ng ganap na pagkahumaling sa Pilipinas, ay bumalik sa Denmark. Pagbalik ko sa Denmark, lubos pa rin akong nabighani sa Pilipinas. Araw-araw, kinukuwento ko sa aking mga kaibigan ang aking mga karanasan sa Pilipinas. Ang Pilipinas na aking naranasan ay isang napakagandang lugar, ngunit sa Denmark, marami pa ring kaibigan ang hindi gaanong pamilyar sa Pilipinas. Sa paaralan ko, mas marami akong kaibigang Pilipino, ngunit sa aking bayan, may mga kaibigan na tulad ko noon na alam lang na ang Pilipinas ay isang maliit na isla sa Asya. May mga kaibigan pa nga na walang ideya tungkol sa Pilipinas. Kapag ikinukuwento ko sa aking mga kaibigan sa bayan ang tungkol sa Pilipinas, sila ay lubos na nagugulat. Kamakailan, maraming kaibigan ang nagsimulang mag-research tungkol sa Pilipinas dahil sa aking sinabi, sana ay mas makilala pa ang Pilipinas. Nakikita ko ang ilang kaibigan na nag-iisip na ang Pilipinas ay isang magulo at atrasadong lugar at nakakaramdam ako ng lungkot. Ang Pilipinas na aking naranasan ay talagang isang napakagandang lugar. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, gusto kong manirahan sa Pilipinas ng matagal. Conclusion. Mga manonood, kumusta ang kwento ngayon? Si Jennifer, ang producer mula sa Estados Unidos, at si Maya, ang estudyante mula sa Denmark, dalawang babae na may ganap na magkaibang background na nagkaroon ng karanasan sa iisang entablado, ang Pilipinas. Ang kanilang mga kwento ay nagbibigay sa atin ng napakahalagang insight sa pagbabalik tanaw sa kanilang mga paglalakbay. Hindi ba ang karaniwang tema ay ang kagalakan ng pag-alam at ang sandali ng pagtunaw ng prejudice? Si Jennifer ay dumating sa Pilipinas sa simula upang tuklasin ang dahilan ng kasikatan ng Pilipinas, dala ang matalas na pananaw ng isang producer. Ang nakita niya doon ay hindi lamang mga sikat na produkto o panlabas na kagandahan. Sa paanan ng mga matataas na gusali, may mga sinaunang simbahan na nagbabantay sa pananampalataya. Sa pagmamaneho ng cutting-edge technology, mayroon ding espiritualidad na makakaramdam ng kapayapaan mula sa isang tasa ng kape. Ang lokal at banyaga ay hindi magkasalungat, kundi naghahalo, nagpapalabas ng isang masiglang paninindigan. Nang tanawin niya ang Maynila mula sa isang mataas na gusali, ang nakita niya sa liwanag na iyon ay marahil hindi lamang ang liwanag ng mga ilaw, kundi ang mainit na apoy ng buhay ng mga taong nagsisikap doon. Ang init at lambing ng tao na hindi nawawala sa isang lipunan na naghahanap ng efficiency, marahil iyon ang tunay na dahilan kung bakit naantig ang kanyang puso. Sa kabilang banda, ang kwento ni Maya mula sa Denmark ay nagturo sa atin ng tapang na tingnan ang katotohanan. Sa simula, hindi niya nakilala ng tama ang kulturang Pilipino dahil sa maling impormasyon. Ngunit ang pinakakahanga-hanga sa kanya ay ang pagkakaroon niya ng kakayahan na maniwala sa kanyang nakita at naramdaman. Balikan natin ang mga estudyante na nakilala niya sa UP. Ang kasipagan na nagsisikap sa pag-aaral at trabaho kahit na binabawasan ang oras ng pagtulog, ngunit walang bakas ng pagod. Sa halip, ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ang nagparamdam ng damdamin kay Maya ay hindi lamang ang convenient infrastructure at masarap na pagkain, kundi ang positibong saloobin sa buhay ng mga Pilipino mismo. Ang kanyang dating prejudice ay natunaw ng malambot, tulad ng niyebe sa tagsibol, dahil sa katapatan ng kanyang mga kaibigan na Pilipino at ang kabaitan ng mga hindi kilalang tao na nakilala niya sa kalye. Sinasabi na ang isang tingin ay mas mahusay kaysa sa 100 salita, ngunit ang isang hakbang na ginawa ng may bukas na puso ay nagpayaman sa kanyang buhay. Ano ang matututunan natin mula sa dalawang kwentong ito?
Iyon ay ang esensya ng kagandahan na taglay ng Pilipinas ay mas nasa intangible na bagay kaysa sa tangible na bagay ang puso. Ang natural na kabaitan na nagpapahiram ng kamay sa mga nangangailangan, ang paninindigan na tapat na ginagawa ang kanilang papel ng may pagmamalaki at ang espiritu ng pag-unawa at pagpapahalaga sa pagkakaisa. Ang aral na natutunan ni Jennifer sa coffee farm tungkol sa pagtikim ng katahimikan ng kasalukuyan at ang init ng libreng side dish na natanggap ni Maya mula sa may-ari ng eatery, ang lahat ng ito ay pagpapakita ng puso na pinahahalagahan at ipinasa ng mga Pilipino sa kanilang magkakaibang kasaysayan. Sa kasalukuyang mundo, tayo ay konektado sa pamamagitan ng internet at ang impormasyon ay dumadaloy ng mabilis. Gayunpaman, ang mundo na nakikita sa likod ng screen ay ganap na naiiba sa mundo na nararamdaman sa pamamagitan ng paghinga ng hangin ng lugar at pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ang dalawang babae ay muling sumulat ng kanilang mental map sa pamamagitan ng pagbisita sa Pilipinas. Wala na doon ang takot sa hindi alam o ang mga maling akala, kundi ang pagkakaibigan na tumawid sa mga hangganan at ang mainit na paggalang sa kultura ng isa't isa. Ang huling sinabi ni Jennifer, "Ang kagandahan ng Pilipinas ay walang hanggan at ang determinasyon ni Maya na gusto kong iparating ang Pilipinas sa mas maraming tao ang mga salitang ito ay nagpapakita na ang kultura na tapat na binuo at ang puso na nagpapahalaga sa tao ay may kapangyarihan na madaling tumawid sa mga hadlang ng wika at bansa at makakaantig sa puso ng mga tao sa buong mundo. Marahil ang Pilipinas ay tulad ng isang kahanga-hangang salamin na sumasalamin sa hindi nakikitang init at lakas sa loob ng mga bisita. Para sa inyo na nanonood ng kwento ngayon, kung pakiramdam ninyo ay pagod na kayo sa pang-araw-araw na buhay o naghahanap ng bagong inspirasyon, subukang isipin ang paglalakbay ng dalawang taong ito. Kahit na tila ito ay nangyari sa isang malalayong isla, ang init na naramdaman nila sa Pilipinas at ang kagalakan ng pagtuklas ay tiyak na umiiral din sa inyong pang-araw-araw na buhay sa iba't ibang anyo. Tahimik kaming naghihintay na balang araw, sisimulan din ninyo ang inyong paglalakbay upang hanapin ang sarili ninyong kagandahan ng Pilipinas. Sa oras na iyon, tiyak na sasalubungin kayo ng Pilipinas ng may parehong kagandahan ng 4 na panahon at hindi nagbabagong ngiti at sasabihin, maligayang pagdating, ang kagandahan ng pag-unawa sa isa't isa at ang pagiging mahalaga ng pag-alam sa katotohanan. Kung ang kwento ngayon ay naging pagkakataon upang magbigay liwanag sa isang maliit na ilaw sa inyong puso, kami ay lubos na mapaparangalan. Kung gayon, inaasahan naming magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Nawa ay magkaroon kayo ng isang payapa at mainit na araw.